Hello po mga kababayan at mga kaibigan, kamusta po kayong lahat? At muli, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga usaping politika sa ating bansa. Shoutout po lahat sa inyo, to our channel subscribers, followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. Special shoutout to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro, and may God bless us all. May God bless our country. May God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, from the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. So, pagpasensya nyo na mga kababayan, bigla na naman po dito. Ito na, summer na sa amin, no? Actually, spring pa lang, pero it feels like summer, no? Kaya ganito get up natin. Ako, yung buhok natin, no? Na kailangan nating magpakulay ulit. So ano po ang pag-uusapan natin mga kababayan, no? Ito pong mga Duterte minions at yung anak ni Duterteng panganay, yung jet setter mga kababayan, no? Talaga naman. Sarap ng maraming alam nyo na. Ha? Unahin natin si Senator Bato, the authentic puncher de la Rosa. Kasi po si Senator de la Rosa ay nag-fake news. Nag-fake news. Mamaya, sino po ang nagsabi niyan mga kababayan? No, unahin muna natin yung kanya na namang pag-iingay. Sabi ko na sa inyo kinakailangan niyang mag-ingay. Naku, namumuti yung labi natin dito. Kailangan niyang mag-ingay para po siya ay mapansin. Bakit? Kasi po, siya ay re-electionist. Kinakailangan niyang siya ang pinakamaingay, di ba? Ang pinakamaingay, binabatuhan ng jacket ni Andrew E. Pero itong si Bato, siya yung pinakamaingay na tunog lata. Ang latang walang laman. Di pinakamaingay, kaso sa kanya, ang utak ni Bato ay latak. No, meron na naman po siyang kuskus balungos, reklamo ng reklamo, wala nang pinakita ito kundi magreklamo. Biruin nyo, nakabakasyon din yata ito. Ganyan ba talaga ang mga mambabatas? Sinabi nyo lang recess kayo. Recess. Sa eskwela, pag sinabing recess o 15-minute break, magpahinga muna kayo dyan, maglaro kayo. Tapos, after that, when the bell rings, balik na ulit, trabaho na ulit, aral na ulit. Pero sa Senado, pag sinabi mong recess, ilang buwan silang mag-recess, 90 days, 120 days, 180 days, ang ginagawa nila, la mierda. Gala dito, gala doon. Tingnan nyo to mamaya, yung panganay na anak ng nakakulong sa ICC. Malalaman ninyo. So, ayun ang definition nila ng recess. Walang trabaho? Ganon. Diba? Tapos dadahilan yun, hindi nangangampan niya ako. Dapat wala din kayong sahod. Sobra-sobra na po ang pribileheyo ninyo. No? Nangangampanya kayo. Tapos pinapasahuran kayo ng taong bayan. Pinapasahuran kayo ng mahigit sa 200,000 piso. Tapos nangangampanya kayo. Hindi naman kayo nagtatrabaho para sa bayan, kundi nagtatrabaho kayo para sa inyong pansariling interes. Dapat, no work, no pay. Diba? Ganyan. Kaya marami po ang may gustong maging politiko. Kaya tingnan nyo, recycle goods, paulit-ulit lang, mamamahinga lang ng isang term, tapos takbo ulit. Diba? Kung talagang satisfied na sila, yung 6 na taon nila, 6 na taon, 12 taon, 1 dekada sila dyan, dapat satisfied na sila, kontento na sila. Bakit? Nakapagsulat na ako ng 5 batas, okay na ako doon, may accomplishment na ako. Pero hindi po Kasi tama ang sabi ni F.L. Lisa, give man power and money. Tignan mo kung ano ang magagawa nila dyan. They become greedy. They feel that they are so powerful once na sila ay nandyan bilang mga mambabatas o nakaupo sa mga matataas na posisyon sa gobyerno. Tulad nitong sila Bato, privilege. Tingnan nyo ha, nasaan si Bato?
Hindi makita ng Malacanang nasaan siya. O ngayon nagngangaw-ngaw siya. Pagpunta niya daw ng Davao, kailan siya pumunta ng Davao? When Tuesday, Monday o nung linggo? Tingnan nyo ha. Ito po sa ulat ng GMA News, GMA News Online. Bato says PMP pulled out his security in Davao. Ayan. Pinaparatangan niya po ang Philippine National Police kung saan dati siyang nagsilbi. Dati siyang naging hepe nito. Ngayon sinasabi niya ang PMP pinulled out ang aking security. Nanganganib ang buhay ko. Ito na ba yun? Ito ba ang gustong gawin ng Marcos administration? Extra rendition. Ako ba ay papatulugin na? Ayan ang sabi niya ha. Itong pag-uwi ko dito sa Davao, wala na akong security. Pinapareport nila sa unit nila. Ayun, tignan ninyo, ayan pa ang pribileyo ng mga mambabatas. Binabayaran ng taxpayers money. Ayan. Imbis na magsilbi ang mga pulis para sa taong bayan, ang pinagsisilbihan ay iisang tao lamang o di ang kanilang pamilya, o di ba? Privilege to the max, mga kababayan. Kaya minsan ang mga pulis may mga loyalty sa kanilang mga pinagsisilbihan. Minsan nagagamit sila sa masamang gawain ng kanilang pinagsisilbihang binabantayan. Imbis na sana bantayan nila ang sambayanan, protektahan nila, minsan sila pa ang nagagamit sa kasamaan. Ayan yan, dapat wala na pong ganyan. Bayaan yung mag-hire ng private security. Itong mga to, pera nila ang gastusin nila, hindi ang pera ng sambayan ng Pilipino. Nag-standby sila dito. Pagdating ko, wala na sila dahil pinareport na sila. Ayun. Ngayon, kailan daw nangyari yun? Yesterday o siguro nung Lunes lang. Ayan ni-recall daw Pinagbibintangan niya ang PMP. Tanungin nila yung mga tao nilang dinideploy sa akin. Sabay kambyo mga kababayan. After na nilalambas niya ang PMP dahil ni-recall yung kanya daw security, sabay kambyo siya. Sabi niya, normal naman yan. They can be there, they cannot be there. Diba? PMP chief ka, dapat alam mo yan. Sabay bawi mga kababayan para baka masaktan niya yung mga dati niyang kabaro. Diba? Tandaan ninyo. Retired PMP chief yan. May pension yan. Di ba mga kababayan? Malaki pension yan. AFP chief PMP chief ito pa sabi niya, alam nyo naman yung mga commander ng mga pulis nag-iingat din yan. Naintindihan ko sila. Hindi nila ako ginigipit. Bakit naman? Ba't ganyan ang lintaya mo? They can be there, they cannot be there. Nag-iwas lang sila na mamaya magka-problema sila. So naintindihan ko, hindi sila kasama sa panggigipit, kundi nag-iwas lang sila na magka-problema sila. Ang tanong, sino nang gigipit sa'yo? Name names ba to? Sinong nang gigipit sa'yo? Bilang dating PMP chief, di ba sabi mo, normal lang yan. They can be there, they cannot be there. Malay mo, tinawag, tapos papalitan lang. Tapos na yung kanilang mandato, yung kanilang duty sa'yo. Tapos ang sabi niya pa, nung nirecall daw yung PMP security niya, yun daw mga kabaro niya dati, mga retired cops and soldiers, started volunteering as replacement. Kaya sige, marami ka naman palang kaibigan. Ngayon, ano rereklamo mo? Ano rereklamo mo ba to? Nag-iingay lang? Talaga naman? Eto na mga kababayan. Nung nalaman ng PMP yan, syempre, hindi kailangang tatahimik na lang ang PMP, hindi kailangang sila ang masama mga kababayan. Ito, makikita nyo ano po ang common denominator ng mga Duterte followers and mga minions. Sumagot po ang PMP kay Bato sa ABS-CBN. Ayan po. PMP says De La Rosa's security recall claim, yun daw ni-recall yung kanyang security ay fake news. Di ba mga kababayan? Ano ang common denominator ng mga Duterte supporters, minions, and followers?
fake news. Senator Bato the Puncher de la Rosa, fake news ka. Sabi ng PNP, hindi po ako ang nag-claim. Tignan mo yung article sa ABS-CBN. Sabi ng pamunuan ng PNP, fake news ka. O dapat kang kasuhan. Dapat kang kasuhan ng PNP. Libel yan. Cyber libel, di ba? Tricom. O, yung dating PNP chief at current senator na authentic idiot ay nag-fake news. Sabi ko sa inyo basta supporter ni Duterte, minions ni Sara, follower ng mga Duterte ay fake news maker. Inamin po ng mga vlogger, influencer nila. O ngayon, yung senador nilang kalbo, yung senador nilang idiot, nag-fake news maker. Dati ka pamanding PNP chief. Bastos ka ba to? Bastos. Fake news ka, fake news, sabi ng PNP. Di ba? Nakakahiya, mga kababayan. Nagngangat-ngak siya kasi gusto niya mapansin siya. O ngayon, sinabihan ka ng PNP na dati mong pinamunuan na ikaw ay fake news. O ngayon ba to, dapat pinatunayan mo. Totoo naman fake news kayo. Bakit? Aside sa sinabi ng PNP, wala ka napakitang ebidensya na authentic. Walang puncher hole, mga kababayan. Yung sinasabi niya na ni-recall yung kanyang security, wala Wala ebidensya O, nasaan yung puncher hole? Para maniwala kami, authentic dapat. Di ba, mga kababayan? So therefore, wala siyang mapakitang authenticity, walang puncher hole, fake news. Yari ka? Ayan ang sabi dito, In a brief response to reporters, the PNP Public Information Office dismissed De La Rosa's statement as fake news. Hindi po ako nagsasabi. Ang mismong PNP Public Information Service na. PNP PIS o PIO. Ayan. Citing the Police Security and Protection Group, the PSPG. However, the PSPG was not immediately available to provide further clarification. O, ayan. Eto, fake news ka, sabi ni ng PNP Public Information Office, Kakahiya ka, It can be noted that under Commission on Elections Resolution number 11067, no person is allowed to employ, avail of, engage the services of security personnel or bodyguards during the election period which began on January 12. Individuals facing security threats may apply for exemption. The PNP earlier said about 197 candidates were stripped of protective security personnel in light of the upcoming May election. O, ayan naman pala, gaya naman ito, dadalawa lang pala. Dalawa lang yung security mo. O, ba't natakot ka? Bakit takot ka ba to? Dahil baka ICC is coming. Baka may sumigaw dyan. ICC is coming! ICC is coming! O, tago na si Bato. O, nakakahiya po. O, sabi po yan ng PNP Public Information Office. Hindi po Wala daw Fake news daw po. O, nakakaya naman tong si Bato. Ay, ewan ko sa'yo, Bato. Pwede ba tigil mo na to? Fake news ka, Hindi ako nagsabi niyan. Yung PNP, PIO. Tanong nyo pa sa PSPG. Okay? Police Security and Protection Group. Tanong mo na lang, Bato. Baka naman bibigyan ka pa niyan. Masyado ka nagre-reklamo. Sumusunod lang ang kapulisan dito sa resolution ng COMELEC na 11067. No person is allowed to employ, avail of, or engage the services of security personnel or bodyguards during the election period. Ayan ba ito? Naintindihan mo ba yan? English kasi. Sige, magpaturo ka dyan sa mga magagaling mong English ng mga Duterte minions, yung mga fake news maker, diyan ka. Okay? Now, punta naman tayo mga kababayan dito sa representante ng Davao City 1st District. Yung pong hindi umaaten sa mga sesyon ng House of Representatives. Remember, karamihan po sa House of Representatives young guns, the likes of Rod Gutierrez,
si Migs Nograles, si Ako Bicol Party List, yung isa si Bungalon, and the rest of them. Anong sabi nila kay Pulong Duterte nung binabanatan ni Duterte yung mga hearing? Eh mabuti pa, mas maganda, umaten muna po kayo ng session. Lalong-lalo na si Paulo Ortega ng 1st District ng La Union. Umaten po kayo ng session ng Kongreso. Eh wala eh, MIA. Budget deliberation, wala. Sa mga members yan ng mga committee na nag-hearing, wala. Nasaan? Si Pulong Duterte. O ngayon mga kababayan, eto po ha, hindi tayo magpi-fake news dito. Ito po binalita na at ito po yung kopya ng kanyang request na inaprubahan naman ng House of Representative si Speaker. Ha? Ayan po, travel clearance. Ha? Subject, personal foreign trip. Personal foreign trip. Mula March 20, ha? Oh, campaign period. Magka-campaign period na. To May 10, 2 araw na lang, eleksyon na. Pero si Pulong Duterte, pupunta sa 18. 18 pala to mga kababayan. Ha? Magpe-personal trip siya. Foreign trip sa 18 bansa. Ha? Meron siya sa Asia, meron siya sa North America, at karamihan ay sa Europe. Biruin nyo, 3 kontinente in the span of 45 days, mga kababayan. Ang yaman! almost 60 days, mga kagabayan. Ano gagawin niya? Mangangampanya? Ay, hindi pwede. Kasi sabi niya, personal eh. Ano gagawin mo doon, Pulong? Magpapapicture. Gagulagurin ko na ang Asia, ang North America at Europe kasi ba kung anong mangyari? Ganon? In preparation? What are you preparing for? What you gonna do? Personal? Kung personal yan, baka pwede maniwala ako, 1-2 country lang. Pero 18, mga kababayan. O tignan ninyo. 18. 18. Una, Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, Republic of Korea, Japan, Vietnam, Cambodia. O yan. Yan yung mga Asian troop niya. 8. Ha? Tapos pupunta siya ng North America. North America, Siam. Balik sa Australia. O, 10 na. Pupunta na ngayon siya ng Europe. UK. Ha? Northern Ireland, Netherlands, nandun yung tatay niya, Germany, nanay niya yun, France, Belgium, Italy, sabay balik ng Asia, Singapore, 18. 18, mga kababayan, DC-18 times 51. Ganun ba? Almost 3 billion pa rin para maging 51. Kasi 18 times 3, 54. Oh, di ba? Oh, kayo nang bahalang mag-isip kung ano yung dinidivide natin. Biriin nyo, hindi na nga nagtatrabaho sa Kongreso, pala absent, nowhere to be found. So ang tanong ngayon, where in the world is Pulong Duterte? Kabung, 18 na bansa ang tatakbuhan niya. Personal pera niya yan kasi personal yan. Hindi po work-related yan. Personal po ang sabi dito. Hindi siya mangangampanya kasi March 20 to May 10. Hahayaan niya na lang yung mga tanga at bobong mga kababayan nila sa Davao City na ipanalo siya. Sure win naman na siya eh. Kasi Duterte siya, mga kababayan. Sure win siya kasi Duterte siya. Ayun. Kaya akin naman ang upuan ng Davao City sa Kongreso, 1st District. Kaya, bahala kayo dyan, maghirap kayo. Ako naman ay binabayaran nyo ng 230,000 a month. Kaya ako ay maglalamyerda na bahala kayo dyan, mga letche kayong mahihirap sa Davao City. Ha? Ako ang inyong representante pa rin, ha? Otherwise, sige kayo. O, yun, ganon. Biruin nyo, pinayagan. Dito lang makikita kung gaano ka-privilege itong mga Duterte. No? They can do
whatever they want. Paano pa pag naging presidente ang mga ito? Hari-hari. Hindi na nga nagtatrabaho, la mierda pa. So, talagang mga tamad! Oh, kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.